Pilipinas, tuloy-tuloy ang ating pagbabantay sa hagupit ng Bagyong Enteng. Live sa DZRH TV at simulcast sa DZRH Radio nationwide. Una sa ating mga balita, binahana ang mga residente ng Bicol at ilang bahagi ng Albay dahil sa patuloy na pananalanta o pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon pa sa ulat ng Bicol Police, umakyat na sa 2 ang naitatalang nasawi sa gitna ng bagyo. Ang iba pang detalye ihahatid ni Tina Nolasco. Nabulaga ng pagbaha ang ilang mga lugar sa Bicol na hindi kadalasang binabaha dahil ito sa walang patid na buhos ng ulan dulot ng Bagyong Enteng. Kabilang sa pinakabinaha ay ang mga lugar sa Naga City at ilang bahagi ng Albay. Dahil dito, gabi pa lamang ng linggo ay pinatupad na ang forced evacuation sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Bicol River. Sumaklolo na rin ang ilang mga opisyal ng gobyerno kabilang si dating Vice President Leni Robredo na nagpaabot ng tulong sa kanyang mga kababayan sa Naga. Sa sama ng panahon, 2 katao ang nasawi sa magkahiwalay na insidente sa Naga City dahil pa rin sa nasabing bagyo. Ayon kay Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, nakuryente ang isa sa nasawi at ang isa naman ay namatay dahil sa sobrang lamig. Ang Naga City po ay nag-ulat ng 2 patay po, Sir Well. Yung isa ay nakuryente at yung isa sa sobrang lamig kasi mag-isa lang po sa bahay niya. At nadala naman po ito, sir, sa hospital. Yun nga lang, hindi na umabot na buhay. So ongoing po yung clearing and clean-up drive ng ating kapulisan, lalong-lalo na sa Naga po. At yung may mga lugar po tayong binaha dito sa Albay, sa Catanduanes, at sa ibang parte ng Sorsogon po, sir. Samantala, 2 din ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa sa Cebu City dahil sa epekto ng Bagyong Enteng. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasawi ang 17 anyos na si Jemima Ibunya nang madaganan ng isang riprapol sa Barangay Tisa. Gumuho din ang isa pang riprap at nasawi naman ang isang 26 anyos na kinilalang si Claire Dos sa bahagi ng Barangay San Jose sa North District. Sugatan naman ang 4 pang individual kabilang ang isang 6 na taong gulang, 4 na taong gulang at isang 6 na buwang sanggol. Sa Northern Samar naman, 4 ang sugatan, 2 ang nawawala sa landslide dahil sa bagyo. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang 4 na sugatan. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.